Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga kaganapan po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So ngayong araw po ng Friday ay replay na naman ang Itbulaga, katulad po yan kahapon. Pero kahit ganun pa man mga kadabarkads ay marami pa rin po ang tumutok at nanonood, televiewers at online viewers, talaga namang walang kasawa-sawa at talaga namang sila po ay patuloy na nanonood kahit na ito ay napanood na po nila. So ganyan katindi ang Itbulaga. So siguro by next year na po magla-live ang Itbulaga January 1, 2025. Dahil kinagawian na po ng Itbulaga at ng Dabarkads TVJ na mag-live sila talaga ng January 1st. So ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa Dabarkads natin na talaga namang pinanood ang The Kingdom. Nangunguna dyan si Raisa May Dizon. So pinost niya po sa kanyang Facebook account yung kanyang naging experience sa panonood po ng pelikula nitong si Bossing Vic Sotto. Sabi niya, "Done watching The Kingdom, napakaganda." And meron pa diyang emoji na medyo emotional. Ang galing talaga ni Boy Next Door Bossing aka Lakan, at syempre si Papa P aka Sulu, at lahat ng cast 100%. Napanood nyo na po ba, Dabarkads? Kung hindi pa, panoorin nyo na po ang The Kingdom. Then, nagbahagi po siya ng 3 picture dito, and pininext po ni Raisa May Dizon yung banner po ng The Kingdom, and syempre yung ticket niya and yung picture na nanonood po siya ng The Kingdom dito po sa sinihan. And hindi lang po si Raisa May Dizon mga kadabarkads ang nanood, maging si Paulo Ballesteros kasama po ang kanyang family, pinanood din itong The Kingdom. Talagang all out support sila sa pelikula nitong si Bossing Vic Sotto. Sabi nga po nito ni Paulo Ballesteros, "The Kingdom, palakpakan mga tao sa sinihan after the movie. Very good." Then meron po ditong emoji na pumapalakpak, puso, approve, tapos medyo emotional. So, congrats daw. So, ilan lamang po yan mga kadabarkads sa napakaraming good feedback na nakukuha po ng The Kingdom. Dahil halos lahat po mga kadabarkads na nakapanood ng The Kingdom talaga namang sobra-sobra yung naibigay ng The Kingdom sa ine-expect po nila. And ngayong araw nga po mga kadabarkads, trending po ang The Kingdom dito po sa X na merong 20.9k na posts. Ayan po The Kingdom trending in the Philippines. Sabi nga dito ng trending today, The Kingdom is a mass movie to watch. It matches 2 pair of excellent protagonists, Vic Sotto Lakan versus Piolo Pascual Sulu, and 2 Lakambini Christine Reyes versus Ramirez. A strong supporting cast of Sid Lucero, Isa Calzado, Cedric Juan, Dylan Menor, and Mark Rivera. So sa kabila po mga kadabarkads, yung napakagandang feedback na nakuha po ng The Kingdom, 10 out of 10, 5 out of 5 pa nga po ang binibigay ng karamihan. Pero dito ako nagtataka, dito po sa review netong review po ito mga kadabarkads ng Goldwyn Review. Dito po yan sa X na binigyan lamang po ang The Kingdom ng 3 out of 5. Pero yung The Breadwinner is ni Vice Ganda ay 5 out of 5. And base nga po sa mga nababasa ko mga kadabarkads na comment po para po sa The Breadwinner is super common na po ng story noon. Isang OFW galing Taiwan na pagka-uwi dito ang naipundar lang ay yung funeral parlor. Very common, pero syempre mapapaiyak din kayo. Pero common po yung story. Unlike dito sa The Kingdom na talaga namang ang dami po talagang good review mga kadabarkads. Kayo na lamang po yung humusga. Sabi nga po ng iba na sobrang napahype lamang yung pag-promote
and the breadwinner is. Kayo ba mga kadaber gods? Tama ba tong mga pinagsasabi ko? Dahil nagbabase lang naman po ako sa komento ng mga netizen. So sabi dito ng The Goldwyn, ito daw yung possible nominations ng The Kingdom sa gabi po ng parangal ata. Ito mga kadaber gods. Best Screenplay, Best Actor daw si Piolo Pascual, Best Actress Sue Ramirez, Best Supporting Actress Ruby Ruiz, Best Supporting Actor Cedric Juan, Best Team Song. So wala po si Bossing Vic Soto. So nakulangan po ata si Goldwyn sa arte or sa aktingan nitong si Bossing Vic Soto. Pero ayon po sa mga vlogger, talagang napakahusay po nitong si Vic Soto magbitaw ng emosyon. Magbibitaw lang siya ng emosyon ay doon sa karapat-dapat nasa timing, ika nga po nila. Pero nagtataka ako dito sa review ng Goldwyn, bakit hindi man lang nila na-recognize yung pag-arte po nitong si Bossing. Medyo dun lang ako nalungkot mga kadaber gods sa review po niya. Pero kung ang pagbabasehan po ay yung review ng lahat ng nakapanood, napakaganda po ng review. Pero dito lang talaga ako nagtataka sa review po niya. So mamaya po mga kadaber gods, magkakaroon ng gabi ng parangal at tingnan natin kung ano po yung makukuha po na award ng The Kingdom. Siguro marami pong makukuha nitong award kasi sobra talaga yung effort nila na ginawa dito sa costume pa lang nila. Sobrang effort na po nila mga ka-Dabber Cads. So eto nga po yung isang review no ng isang netizen dito po sa Facebook na deserve daw po ng The Kingdom ang Best Picture, Best Acting Awards, Best Cinematography, deserve daw po ng The Kingdom. Samantalang pagdating naman po sa first day gross ng The Kingdom, ang aking balita, pumapangalawa daw po ito sa And the Breadwinner is nitong si Vice Ganda. Pero unofficial pa po yung mga kwenta na yon mga ka-Dabber Cads, and pwede pa po na mas lumamang itong The Kingdom. Unofficial and pwede pa pong magbago ang lahat. And since nangunguna nga po no, sa gross itong pelikula po nitong si Vice Ganda, ito po yung komento ng ilang mga netizen. Malamang wala pa sa kalahati yung isang movie, madaming sinihan compare sa sumunod na halos kalahati lang ng sinihan ng isa, tapos yung iba, grabe, binigyan pa ng sinihan, ilan lang naman. Tapos magyayabang na nangunguna sila. Then nag-agree po yung isa. Sabi pa ng isa, truth. Sabi ng isa, kay Vice daw 6 cinemas, tapos Kingdom and the Green Bones tig isa lang, tapos sold out pa. Paano pa makakanood yung gusto pa sanang manood? Tapos sasabihin nangunguna yung kay Vice Ganda. So yan po yung mga komento ng ilang mga netizen ha. Binabasa lamang po natin yan. So hindi po kasi talaga pantay-pantay yung pagbibigay po ng mga sinihan sa mga pelikula. 'Di ba? Kaya hindi po talaga patas yung labanan eh. Pero in fairness naman, nagdagdag po ng sinihan para po sa The Kingdom kasi marami po ang naghahanap ng mga netizen ng The Kingdom pero wala po doon. Kaya nagdagdag po kahapon ng 12 malls para po dito sa The Kingdom. So ano po ang masasabi ninyo dito mga ka-Dabber Cads? Hanggang dito lamang po ang update natin, and thank you sa palagi pong pagsuporta dito po sa Ders 2.0.